Magandang araw po mga kaibigan. Welcome naman po sa ating bagong episode ng ating video ito. Welcome po sa Lesson 1, Part 2 ng ating home Bible study at online Bible study. Ako po, ang inyong guro ngayon. Ako po si Ian Canillas. Ang topiko na pag-aaralan natin ngayon, ito ay tungkol sa lumang tipan sa Biblia. Noong unang video natin, pinag-aralan natin kung gaano ba kahalaga ang Biblia sa buhay ng tao. At ngayon naman po, pag-aralan natin ang lumang tipan. Magsimula naman tayo sa lumang tipan. Kung babasahin natin ang buong Bible, kailangan nating malaman kung ano ho yung mga iba't ibang mga party ng di ba na-divide ito sa dalawa ang Biblia, lumang tipan at bagong tipan. Ngunit itong lumang tipan, meron itong aklat or mga aklat. Meron itong kautusan, kasaysayan at salawikain. Meron din itong mga propeta at libro din ng mga major propeta at minor propeta. Makikita natin dito sa picture na ito na ang mga sinaunang panahon na Biblia ay nakascroll ito. Ito ay tinatawag na sorry po. Ito ay tinatawag na manuscript. Noong unang panahon, ito ay tinatawag din na papyrus or papyrus. Ang Biblia ay mayroon itong 66 books. Sa Old Testament, babasahin natin, kung alamin natin, mayroon itong 32 manunulat na kung saan sumasakop ng 3,600 na taon sa kasaysayan ng tao. Sabi nga dito, actually, maraming manunulat. There's a lot of writers in Bible, in the book of the Bible, but merong isang author o akda. Ang may akda, siya din ang author o siya din ang big boss kung pag-usapan natin, or siya ho ang mastermind ng lahat na ito. He is a mastermind. He is the author of this book. Sabi nga nila, ayaw kong maniwala sa Biblia dahil marami namang tao pa rin ang sumusulat niyan. Yes, tama ka. Binigyan ng Diyos ng kaalaman at talento ang tao para sumulat. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos ang tao para sumulat ng kanyang mga love letter para sa atin o ang Biblia. He is the author of this book. There's 32 writers in the Old Testament. Una, ito ay ang aklat ng kautusan, mga aklat ng kautusan. Ano ho ang mga aklat ng kautusan? Tulad ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Ayan, in English ko na lang. Ito, makikita nyo dito kung babasahin nyo sa Tagalog version. Ngunit ito talaga ho, na-divide po ito sa ilang klaseng libro. Una, kautusan or law, the book of law or the books of law. Mga kautusan ng Diyos nung inutos ng Diyos
ang Ten Commandments kay Moses in the Mount Sinai. Mababasa natin yan in the book of Genesis. And also in Exodus. Yun, that is the exit of the people of Israel from Egypt. And then Leviticus. Yun na ho ang utos ng Diyos na kung saan kailangan nilang mag-alay. Okay? Kailangan nilang mag-alay ng mga tupa, baka o kambing o anong klaseng hayop in the temple mount. In the temple, di ba? Ang Diyos mismo nagpagawa ng kanilang simbahan kung saan sila magsamba in the books of Leviticus. And then the numbers. Ano nga bang mababasa natin sa numbers o mga bilang? That is the numbers of generations and the families, the sons of Israel. Yan, yung mga generation, the numbers, the history. Yun, makikita naman natin dito sa kasaysayan, the 12 books of history. Una, the book of Joshua. Yan, mga hukom. The book of Ruth. First and Second Samuel. First Kings, Second Kings, First Chronicles and Second Chronicles. Ayan, Esdras, Nehemiah, Esther. Ayan, 12 aklat na makikita natin sa kasaysayan. At ang libro naman po ng Salawikain, there's 5 books of Salawikain. Ito ang book o libro ni Job, mga awit, mga kawikaan, ang mga ngaral at ang awit ni Solomon. Ito ho ang book of Psalms or Salawikain. At meron naman itong minor prophet or mayor na propeta o major. Ang major prophets, meron siyang 5 aklat. The book of Isaiah, Jeremiah, mga Panaghoy, Ezekiel, Daniel. Ito ho ang mga major prophets ng Israel. At ang minor prophets naman ho, meron siyang 12 aklat. Tulad ni Oseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Basahin natin ulit. There is 32 writers in this book. Sa kasaysayan na sumasakop ito ng 3,600 years sa kasaysayan ng tao. Ngayon, sabihin mo sa akin, ito nga ba ay gawa-gawa lang ng tao? No. You're wrong. Ito ay sulat ng mga tao, ngunit ginamit sila ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, para isulat ang kanyang salita. 3,600 years sa kasaysayan ng tao. Sino nga ba makasulat niyan ng mga libro? Ang Bible is just like a library. There's a lot of books. There's 66 books. Ngunit ito ang kasaysayan ng Diyos at ito ang kasaysayan ng Biblia. There's learnings in this kind of lesson. Meron tayong makukuhang kaalaman na kung saan ang Diyos mismo ang siyang source ng talino, ang source ng kaalaman, ang source ng kautusan, ang source ng history, ang source ng salawikain. Siya din ang nagpadala ng mga propeta. Hanggang ngayon, mayroong mga propeta, ang Diyos nagpadala niyan. So, ngayon, dito natin malalaman
at matutunan na ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao. Hindi lang ordinaryo, kundi pati hari. Di ba? Ginamit ng Diyos si King Solomon. Ginamit ng Diyos si King David. King David is a shepherdman. Ginamit ng Diyos ang mga fisherman, ang mangingisda. Ginamit ng Diyos ang farmer, simpleng mga tao. Ngunit itong mga salita ng Diyos, itong mga libro ay nakapagpabago ng buhay ng tao for how many years? For thousands of years na po. Kaya mga kaibigan, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Intindihin natin itong salita ng Diyos. We need to meditate every day, read your Bible, dahil maraming taong buhay para lang po ma-preserve ang salita ng Diyos. Marami ng dugo, marami ng buhay ng tao, ng mga Christian martyrs, para lang po aabot sa atin ang Bible. And now, we enjoy the Word of God. Alam niyo ba mga kaibigan, kung pupunta kayo sa Saudi Arabia, sa mga Middle East countries, bawal ang Bible? Alam niyo ba yon? Bible is forbidden in this kind of countries. But you know what? God is really good. You know what? God is powerful. Kahit kung papasok ka sa kanilang country, kahit yung cellphone mo, tinitingnan nila, baka meron kang application ng Bible kasi bawal. It's a crime for them na magdala ka ng Bible. But you know what? Kahit gaano ka persecution ng mga Christian, persecution sa mga Christian, galing sa mga Islam at iba't ibang mga reliyon, kahit mga atheist. But you know what? God is really good to us. God is with us, and who can be against us? Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Strengthen our faith to God. He is our only hope. He is our healer. He is our provider. So hanggang dito lang po mga kaibigan ang salita ng Diyos, at abangan po ninyo ang susunod nating mga video about home and online Bible study. Ako po si Ian Canillas. Maraming salamat po, and please don't forget to subscribe this channel. Like and share and comment.